Hello. Ayan, praise God, no? Napakabuti ng Lord at talagang ramdam mo talaga yung kagalakan sa pag-awit, no, natin sa ating Panginoon. Pong magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Purihin po ang ating Lord, no, sa umagang ito. Salamat sa biyaya ng Lord kasi nagkasundo yung kaisipan ng bawat isa na maging maagap, no, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. At yun ang goal natin. Sana yun yung goal natin, no, sa taong 2026. No? Lagi tayong maaga. Ganun pa man, no, yung ating topic ngayong umaga ay patungkol pa din sa, no, mga layunin, no, natin sa buhay, lalo na sa taong ito, no, na ang ating pag-uusapan. So yung ating title ay patungkol po sa setting godly goals. Yun yung ating pag-uusapan, no, sa umagang ito. So yung ating verse na ating pag-aaralan ay doon po sa Philippians chapter 3 verse 12 to 15 at nabasa naman natin yon kanina, kaya hindi ko na din babasahin, no? At so ngayong 2026, ano ba talaga yung goal natin sa buhay? Ayan. Meron ba tayong goal? Meron ba tayong gustong abutin o makamit sa taong 2026? Ayan, yung nakaraan, no, mayroon tayong gustong abutin at salamat sa Lord, no, naabot natin yon. Naabot ba natin? O kumbaga may mga hindi pero may naabot. Pero salamat pa din sa Lord. Bakit? No, kasi ibinigay din niya yung mga mithiin natin ayon sa kanyang nais. Amen? Tayo po'y manalangin, panandalian. Kami po'y nagpapasalamat, Ama, sa umagang ito. Salamat sa kalakasan. Salamat sa bawat isa, Panginoon, na kung saan kami po ay binigyan mo ng iisang espiritu, pagkakaisa, upang kami po ay sumamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Salamat sa bawat paan ng bawat isa, Panginoon, na pumunta dito sa bahay dalanginan upang kami po ay mag-aral na yung mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mabigyan ng kaluguran sa aming mga buhay, Panginoon. Lalo na sa aming pag-aaral ng yung mga salita. Pangunahan niyo ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, karunungan, Panginoon, na patuloy namin itong mapag-aralan at maunawaan, Panginoon, yung mga salita. Kaya maraming salamat. Tamdalangin sa pangalan Panginoong Jesus. Amen. Ayan, setting godly goals. So ano nga ba ang goal natin sa buhay sa taong ito? So alam ko mayroon ang bawat isa, no? Or siguro ang bawat isa nakalista pa sa notebook. Ayan, nakalista. Kung may mga note kayo sa cellphone, no? Siguro nakalista yung mga goal natin. Ano bang mga gusto nating abutin, no, sa taong 2026 na ito, no? So, kung tayo ay may goal, ayan, or gustong abutin sa buhay natin sa taong 2026 na ito, ano bang mga dapat nating gawin? Ayan, meron po akong 3 tip na pwede nating gawin, no? Ano nga ba yon? So una, ayan, magplano ng may katalinuhan. Ayan, no? Amen? No? Kailangan natin yon, no? Make plan wisely. O magplano tayo ng may katalinuhan. Bakit? Ayan, kasi sabi doon sa Kawikaan chapter 21 verse 5, sabi niya, ang gawaing pinanong mabuti ay pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ayan. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. Ayan, saan tayo doon? No? Ang sabi nga, kung tayo ay may goal, kung tayo ay may gustong abutin,
no, sa taong ito, anong dapat nating gawin? Planuhing mabuti, no? Gamitin natin ang ating isip. Ayan, gamitin natin yung binigay ng Diyos na katalinuhan natin. Amen ba? Kasi anong sabi diyan? Ang gawaing plinanong mabuti at hindi lang plinano pala, no? Makikita hindi lang plinano kundi pinagsisikapan, no? Ibig sabihin, hindi lang tayo nagpaplano ng isang bagay, no? Kundi ito ay pinagsisikapan natin. Ibig sabihin, ginagawa ng bawat isa sa atin. At kapag yun ay ginagawa natin, pinagsisikapan natin yung mga plano natin ng may katalinuhan, anong sabi? Tutungo ito sa kaunlaran. Magiging successful tayo. Pangalawa, kapag naiplano na natin ng maayos yung ating mga plano, dapat nating itong isangguni. Ipanalangin sa Diyos. Amen. Sino dito nagpaplano na hindi pinapanalangin sa Lord? Dapat ipapanalangin natin. Diba? Mahalaga yon. Kasi kapag hindi natin na ipapanalangin, hindi natin na isangguni yung isang bagay, ano nangyayari sa atin? Ha? Sabi, nagkakabolilyaso tayo. No? Hindi nagiging success yung ating plano. Kaya mahalaga yung isinasangguni sa Diyos. Bakit? Anong sinabi sa Kawikaan 16:3? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang mga gagawin mo, no? At magtatakumbay ka sa iyong mga plano. Ayan, no? Tandaan natin lagi, mahalaga na kapag tayo ay nagpaplano ng may kahusayan, may talino, mahalaga din na ito ay isangguni natin sa Lord. No? Kasi ang nagpaplano ng may katalinuhan, sinasangguni sa Panginoon. Amen? Example, no? Si King Saul at saka si King David. Si King Saul, anong nangyayari tuwing siya ay pupunta doon sa giyera, no? May mga pangyayari si King Saul na hindi niya isinasangguni sa Diyos yung kanyang plano. Ang nangyayari, siya ay nabibigo. No? Pero si King David, kaya nga itong sumulat, no? Si King David, ang ginagawa niya, bago siya gagawa, no? Bago niya, yung pinano niya, bago niya gagawin, ang ginagawa niya ay sinasangguni sa Panginoon. No? Kaya maging katulad tayo ni King David. Kaya ano nangyayari kay King David? Kung nababasa niyo yung history ni King David, lagi siyang nagtatagumpay sa kanyang plano. Bakit? Dahil yun ay sinasangguni niya sa Lord. No? Kaya tandaan natin, kapag tayo ay may goal sa 2026 na ito, unang gawin natin, planuhin ng may katalinuhan. No? Pangalawa, isangguni, ipanalangin sa ating Panginoon. Pangatlo, piliin ang Diyos. Ano sabi diyan? Piliin nating mabigyan kaluguran ang Diyos. Amen? Bakit? Kapag sa mga plano natin, na hindi natin nabibigyan ng kaluguran ang Diyos, hindi rin tayo magiging masaya. Tama? No? Ano bang magiging hatid sa atin yon? Guilt. No? Kapag tayo nabigo, no? Magkakaroon tayo ng tampo. Magkakaroon tayo ng hinanakit. No? Bakit? Hindi natin naisama
na mabigyan ng kapurihan ang Diyos. Ano bang sinasabi ng Apostol Paul? No, sa 2 Corinthians chapter 5:7 to 9. Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya. Tandaan, namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. No, hindi kami pinanghinaan ng loob kahit na mas gusto naming iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon. Kaya naman sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin maging dito man sa piling na niya. No? Sa lahat ng ginagawa ni Apostol Paul, sa lahat ng kanyang plano, sa lahat ng kanyang gustong abutin, walang ibang mabigyan ng kaluguran kundi ang Diyos. Tama? No? Yun ang goal dapat natin. No? Una, kapag tayo magpaplano, no, planuhin ng may katalinuhan. Pangalawa, ipanalangin sa Diyos. Pangatlo, piliin nating mabigyan ng kaluguran ang Diyos. So, tandaan natin yun na 3 tip. No, kung mayroong mga kayong tip, dagdagan nyo na lang. Ayan. So, ano ba talaga ang goal natin sa buhay sa taong ito? No? Kaya nga sa Apostol Paul, ano bang goal niya? No? Kung siya ay may goal, dapat tayo rin ay may goal. Ayan, anong goal ni Apostol Paul? Ang goal ni Apostol Paul ay makamtan yung reward. Sinong gusto ng reward? Ayan, sino dito nag-aaral? Ako nag-aaral din sa TESDA. Ayan. No? Ano bang gusto nating makuha sa ating pag-aaral? Bakit tayo nag-aaral? No, makakuha tayo ng certificate. Di ba? Certificate. Tama? O diploma. Yun lagi, no? Kaya ang hinahabol ko din dun sa TESDA, certificate. No? At syempre, yung meron ka talagang matutunan, yun yung mahalaga. May certificate ka nga, kung wala kang natutunan, paano? No? Ayan, no? So, sa Apostle Paul, reward, no? Yung goal niya. Ayan. Pero bago yun niya makuha ang reward na yun, meron siyang ginagawa. Ano ba yung ginagawa niya? Para makamtan niya yung reward na yun, makamtan natin ito sa magitan ng pagsunod sa katotohanan. Ayan. Hindi natin makamtan yung reward na yun kung hindi tayo sumusunod saan? Sa katotohanan. Sa salita ng Diyos o sa kalooban ng Panginoon. Tama? Hello? Ayan, yan pa ba kayo? No. Kaya si Apostol Paul, yun ang laging nasa isip niya, na maabot yung goal niya, na makamtan yung gantimpala. No? Kaya nga sabi doon sa Philippians chapter 3 verse 16, no? Doon sa pinakahuling, sabi niya, ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. Kung mayroon tayong mga natutunan, no, dapat mayroon tayong matutunan. No? At yung natutunan natin, makamta natin yung gantimpala. Sa taong 2026, kung mayroon tayong gustong maabot, makamtan, ano bang pinagpipray natin sa Lord? Magkaasawa? Sa mga single? Ayan, makapagtapos ng pag-aaral, no? Siyempre doon sa mga nag-aaral, makapagtapos ng pag-aaral. Doon sa nakapagtapos ng pag-aaral, siyempre anong goal nila? Makapagtrabaho. No, pagkatapos makapagtrabaho, nakasettle ng lahat, susunod ay, huwag naman natin kalimutan, no, yung paglilingkod natin sa Lord. Amen? Ayan. No? Bakit? Kasi mahalaga
no, na kapag tayo ay may goal, mayroon tayong ginagawa. Kapag ginawa natin ang mga dapat nating gawin, no, kung ano bang estratehiya ang dapat nating gawin, maabot natin iyon. Ayan. So, ang tanong natin, no, bilang mananampalataya ni Kristo, paano natin ma-set ang ating mga goal ng may makadiyos na pamumuhay? Kung ikaw ay nag-aaral, ayan, kung ikaw ay nagtatrabaho or gusto mong magkatrabaho, sa mga nag-aaral, gusto magkapagtapos, sa mga naghahanap ng trabaho, gusto makapagtrabaho, sa mga naghahanap ng asawa, gusto makapag-asawa, ayan, no? Dapat, ang sabi nga dito, dapat yung goal na ito ay mayroon makadiyos na pamumuhay. So, paano ba, no, natin magawa yon? So, una, yan, kapag kasama natin si Kristo. Ayan, hindi natin magagawa ito kapag hindi natin kasama si Kristo. Yan lagi ang sinasabi ng Apostol Paul. Anong sabi niya? Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. So, si Apostol Paul, no, anong ginagawa niya? Diba? Para yung kanyang pamumuhay na mayroong makadiyos na pamumuhay, ano ba yung paraan niya para magawa niya yon? No, kasama niya si Kristo. Sino yung tumawag sa atin? Si Kristo. No, kapag tayo'y tinawag ni Kristo, asahan natin na hindi tayo iiwan ni Kristo. Tama? Ilagay natin sa isipan, hindi tayo iiwan ni pababayaan ni Kristo kapag tayo'y kanyang tinawag. At kapag tinawag tayo, asahan natin na dapat, no, sa ating mga goal, kasama natin siya. Amen? Ayan. At mapapansin din natin sa verse na ito, no, dahil kasama niya si Kristo bilang tumawag sa Kanya, no, may mga katangian si Apostol Paul na dapat natin ding sundin. Ano yun? Pagpapakumbaba. No? Pagpapakumbaba. Nasabi na, kapag na kay Kristo ka, mayroon kang pagpapakumbaba at hindi lang pagpapakumbaba kundi pagsusumikap. Amen? No? Bakit? Dahil nasa iyo si Christ. No? Kapag nasa iyo si Kristo, yung pagnanais ni Kristo, nasa iyo din. At yun ang magtutulak sa iyo para gumawa ka ng mga bagay na nais ni Kristo. Nang sabi doon sa Philippians chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang siyang kumikilos sa inyo upang magkaroon kayo ng pagnanais at kakayahang masunod ang kalooban niya. Amen? No, makikita natin dito yung katangian na Apostol Paul. At makikita din natin dito yung katangian ng bawat isa sa atin kung kasama natin si Kristo. At dapat nakikita ito ng bawat isa sa atin. Una, yung pagpapakumbaba. Bakit? Ano sabi niya? Sapagkat ano sabi niya doon? No, balikan ko lang. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin ako'y ganap na. Ayan. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. No? Hindi pinagmamataas na Apostol Paul kung ano ang kanyang narating. 'Di ba?
Hindi niya ipinagmamayabang yon, kundi ang gusto niya, makamtan yung goal niya, ang gantimpala. Amen? Pagkatapos ng pagpapakumbaba, dahil nasa iyo si Kristo, nandoon yung pagsusumikap. Hindi pwedeng tayo ay may pagpapakumbaba lang, kundi dapat nandun din yung pagsusumikap natin. Gawin natin kung ano yung goal natin. No? Bakit? Sabi nga sa Kawikaan 16:13, ayan. No, balikan natin kanina, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang mga gagawin mo at magtatagumpay ka sa iyong mga plano. Ayan. Sino gusto ditong magtagumpay sa kanilang mga plano? Taas ang kamay. Amen. Lahat tayo gustong magtagumpay. Lahat tayo gustong makamit ang mga minimithi natin. At magagawa natin iyon sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo na kasama natin. Kaya sa ating mga plano, sa ating mga goals, lagi nating isama si Kristo. Kasi kung hindi natin isasama si Kristo, ano bang katangian meron tayo? Nakita ko doon sa Kawikaan, dalawa lagi nakikita kung katangian ng tao nung nagtitiwala at hindi. Yung una, may pagpapakumbaba. Yung pangalawa, may pagmamataas. Yung pagpapakumbaba, siya yung nagtitiwala sa Diyos. Yung may pagmamataas, siya yung may pagtitiwala saan? Sa sarili. Kaya anong nangyayari doon sa mapagmataas? Kinasusuklaman ng Panginoon ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. Amen? Kaya tayo, naniniwala naman ako na kasama natin si Kristo sa buhay natin. Paghariin natin ang Panginoon at paghariin din natin yung katangiang may pagpapakumbaba. Bakit? Sapagkat kasama natin si Kristo. At kapag kasama natin si Kristo, magagawa natin yung goal natin ng may makadiyos na pamumuhay. Amen ba? Ayan. Pangalawa, kalimutan ang nakaraan at harapin ang kinubukas. Ayan. Ano sabi dyan? Iba yung ano ko dito. Next. Wala. Ayan. Kalimutan ang nakaraan at pagsikapan ang mga bagay sa hinaharap. Bakit natin kalimutan? Nakaraan na yun, hindi na yun babalik pa. Ano sabi dito na Apostol Paul? Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Anong ginagawa ni Apostol Paul? Nilimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Ayan. Ang sabi, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Iba pala yung lingwahe ko dito. Ayan, Tapos sa verse 14, meron pa, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa akin ng Diyos at makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan. Para daw, sabi ng Apostol Paul,
makamta natin yung goal natin, ano bang dapat nating gawin, no? Kailangan nating kalimutan yung nakaraan. No? Ano ba yung ibig sabihin nun? No? Pakawalan na natin ang mga bagay na nakaraan na hindi natin makalimutan. No? Hanggang ngayon ay ano ba yung hindi natin nakalimutan yung mga nakaraan? Hanggang ngayon ay bigong-bigo pa din tayo. Meron ba? No? Parang hindi mawala sa isip natin na kapag mayroon kang ginagawa, yun lagi ang sumasaga sa isip mo. Meron bang kayong ganun? No, para hindi ka makapag-focus doon sa ginagawa mo. No? Hindi ka makapag-focus. Bakit? Hindi mo nakakalimutan. Lalo na, no? Na mga nakaraang, kung mayroon tayong pagkakamali, no? Mga regrets na di natin matanggap. Ayan. Amen? No? Gusto ng Apostol Paul, no? Gusto ng Diyos sa atin. Nakalimutan natin yon para magawa natin yung pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. No? Nang sabi nga diyan, no? Si Apostol Paul, nang sinabi niya, pagkatapos niyang kalimutan, no? Pagkatapos kalimutan yung nakaraan, haharap siya doon sa hinaharap para makapag-focus doon sa gagawin niya sa hinaharap. Kasi kung hindi natin kakalimutan yon, hindi tayo makapag-focus, no, doon sa hinaharap nating gustong maabot. Tama? No? At naniniwala tayo na nakasama natin si Kristo. At kapag kasama natin si Kristo, no, dapat kalimutan na natin yung nakaraan. Amen? At harapin natin yung bagong goal natin. Kung mayroon tayong mga goals sa buhay. No? At ang sabi diyan, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Lahat tayo dito tinawag ng Panginoon. Amen? Tama ba? Lahat tayo di lang tinawag kundi pinili ng Diyos. No? At dahil tayo tinawag ng Diyos, dapat tayo'y magpatuloy doon sa hangganan na kung saan nandoon ang goal natin. Ang goal na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi nga kanina, yung goal, yung pagnanais, hindi naman pagnanais natin, kundi pagnanais ni Kristo. Kaya natin nagagawa yung mga bagay na gusto natin dahil nandun si Kristo. At si Kristo ang nagbigay niyon sa atin. Bakit? Dahil kasama natin si Kristo. Pero kapag hindi natin kasama si Kristo, wala sa atin si Kristo, ang goal na meron tayo, sarili natin. No? Kaya maging katulad tayo ni Apostol Paul. Ayan. Hanggang sa, ang sabi niya, makapamuhay sa langit sa pamagitan ni Kristo Jesus. Pangatlo, ayan. Paano natin ma-set ang ating mga goals nang may makadiyos na pamumuhay sa pamamagitan ng nito na kikiisa sa layunin ng Diyos? No? Makakapamuhay tayo sa ating goal sa Diyos kapag ang ating isip ay isa sa iniisip ni Kristo. Bakit? Sa verse 15, tayong matibay ang pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Ngunit kung hindi ganito ang pag-iisip ninyo, ipapaunawa ito sa inyo.
Doon sa AB, ang Biblia Tagalog, sabi dito, kaya nga tayo'y nasa hustong gulang. No? Ibig sabihin, mature na sa pananampalataya. Matatag sa pananampalataya. No? Ay magkaroon ng parihong kaisipan. Kaisipan ni Kristo. At kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, no, ito rin ay ipapahayag sa inyo ng Diyos. No, napakabuti ng Lord. Kung hindi, no, may mga pag-iisip pa tayo na hindi isa sa Kanya, hindi pa natin naunawaan, ipinapaunawa ito sa atin ng Lord. At nagiging isa sa isip niya. No? At dahil na sa atin si Kristo, ang sabi nga, dapat tayo ay nakiisa sa pag-iisip, no, ng Diyos. Kung ano yung pag-iisip ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos, yun din dapat ang gusto ng bawat isa sa atin. At kapag yun ang gusto ng bawat isa sa atin, tayo ay magiging isa saan? Sa isip. No? Isa sa layunin, isang goal. Amen? No? Sa iisang gawa. 1 Corinthians 2:16. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon, no? Upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen ba? Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya dapat, anong gagawin natin kung nasa atin ang pag-iisip ni Kristo? No? Hayaan natin yun ang maghari sa atin. Yung isip na iyon. Para anuman ang ating mga gustong abutin, no? Anuman ang ating mga goals sa ating buhay, yun ay goals na makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? No? Kasi kung hindi tayo isa sa isip ng Diyos, hindi tayo makakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ano man ang goal nating abutin, pag wala si Kristo, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Hindi natin siya, no, mabibigyan ng kapurihan sa ating ginagawa. Amen? Kaya ang sabi niya sa Romans 12, Verse 2, kung nasa atin si Kristo, no, yung pag-iisip ni Kristo, itong dapat gawin natin. No? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Naniniwala tayo na nasa atin ang isip ni Kristo. Amen. Kung nasa atin ang isip ni Kristo, hayaan natin na maghari ito sa isip natin. At kapag ito ay naghari sa isip natin, ito ang magbabago ng isip natin. Amen? No? Kung anong goal natin nakaraan hindi naka-align doon sa hindi naka-align kay Kristo, ngayon magiging align ito, no, kapag hinayaan natin yung isip natin, no, kaisa sa isip ni Kristo. Amen? Kaya tandaan natin, no, ng bawat isa sa atin mahalaga, sa goal natin, nakapamuhay tayo ayon, no, sa pamantayan ni Kristo. Yung goal natin, na nabibigyan natin ng kapurihan si Kristo. Paano? Sa magitan na nakapagkasama natin si Kristo. Amen? Ano pa? Sa pamamagitan, no, kapag nilimot natin yung mga nakaraan at hinaharap natin yung mga kasalukuyan nating gustong maabot. At pangatlo, no, dapat nakiisa tayo sa isipan ni Kristo o ng Diyos. So, purihin po ang ating Panginoon. Nawa ay nagkaroon tayo ng tip, no? Nagkaroon tayo ng idea kung paano, no,
ma-set natin yung goal natin ng ayon sa sa pamumuhay kay Kristo. Tayo po'y manalangin, kami po'y nagpapasalamat, Ama, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sapagkat kasama ka namin, Panginoon. At yung mga goal na meron kami, Panginoon, yung mga gusto naming maabot, salamat, Panginoon, sapagkat may idea kami paano namin ito maipapamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Na kayo po ay nabibigyan ng kaluguran, kayo po ay nabibigyan ng kapurihan, sapagkat salamat, Panginoon, sa mga tinuturo mo sa amin. Kaya dalangin ko, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na patuloy, Panginoon, ang iyong biyaya ang magtutulak sa amin para gawin ang iyong kalooban ayon. Kaya salamat sa umagang ito. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.